Mukhang hindi alam natong si Harry Roque na etong kanyang dating assistant ay mapapaamin dito sa kuno ay joint account. Wow! May joint account etong dalawang ito. Yun lang. At ang paliwanag nga natong dating assistant natong si Roque, ito daw ay noong panahon pa naman ng eleksyon. Pero pag may joint account ang dalawang tao, halimbawa, di ba ipinaalam sa alam ng bawat party kung bakit nawala, kung bakit i-close na, di ba dapat may abisong ganun. Pero sa puntong ito, hindi alam na tong si De La Serna na close na pala yung account na yon. Siguro nagkaroon ng medyo, anong tawag doon? LQ? LQ etong dalawang ito, ano. Ang galing. Yung parang pang Korean drama etong kanilang joint account. Chinek natin. Sino ba ang mga pwedeng magkaroon ng joint account? Talagang chinek ko ano. Kasi ni minsan sa buhay ko, wala pa naman akong joint account with anyone. Okay? Pero dito, ang sabi, ito yung mga pwedeng magkaroon ng joint account. Spouses or partners. Long-term partners. Okay. So, alam natin kung bakit merong joint account. Para kahit papano, parehong may access. Kung merong mga expenses, halimbawa, sa kanilang, kung ano man ang kanilang pinagkakagasusan bilang partners. Long-time partners. Hindi naman family members. So, hindi yun magpo-fall dito. Posible doon sa spouses or partners. Sa pangatlo, meron namang business partners. Co-owners of small businesses may open a joint account to handle business expenses, deposits, and shared income. Kasi yung sinabi natong sa AR, para daw nga sa election. Yun yung kanilang rason. So, parang bistado na sila doon. At syempre, pwede rin yung mga caregivers and dependents. Hindi naman caregiver etong si De La Serna ni Harry Roque. Sabi dito, a caregiver might open a joint account with an elderly parent or dependent to help manage their finances and pay for medical or daily living expenses. Hindi siya magpo-fall doon eh. So, sa business partners, parang hindi rin kasi wala namang idea etong si De La Serna kung bakit siya naging shareholder ng isang company kuno na pagmamayari nga ni Harry Roque at ng kanyang asawa. At yung kanyang share naman ay naibalik na rin daw. So, etong joint account na to, nagpo-fall under partners. Okay, so partners, yun yun. Pero yun nga, balikan lang natin. Ito ba'y alam ni Harry Roque na mababanggit dyan sa Senate or sa Kongreso, sa hearing sa Kongreso na meron silang joint account? Kasi ang sabi dito, sa pagkakaalala ko kasi, Mr. Chair, that account was used for election po. Para daw sa election. Ngayon lang ako nakarinig nun, na yung assistant mo ay nagkaroon kayo ng joint account kasi ikaw ay tatakbo sa pagkasenador, halimbawa. Ito yung nangyari kay Roque. So, that account was used for election, Mr. Chair, around 3 million or more. Mr. Chair, ang pinakamalaking pumasok na pera, one transaction po.